Narito na ang mga balita mula sa GMA Integrated News. Nagkasunog sa isang residential area sa barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Sumiklab ang apoy pasado alas 10 ng umaga. Inakyat sa Task Force Alpha ang sunog, hudyat para mga ilangan ng nasa 25 fire trucks. Mag-aalas 12:30 ng tanghali nang makontrol ng mga bumbero ang apoy. Hindi bababa sa 3 ang naitalang sugatan. Inaalam pa ang halaga ng pinsala at sanhi ng apoy. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ika-4 na Legislative Executive Development Advisory Council meeting ngayong araw. Tinalakay sa pulong ang mga priority bill ng administrasyon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, naipasa na sa Kamara ang 19 na priority measures ng administrasyon bago ang target sa Hunyo. Kabilang dyan ang mga panukalang batas tungkol sa pagpapataw ng VAT sa digital services at pag-amyenda sa Government Procurement Act. Bumisita si U.S. Secretary of State Antony Blinken sa isang manufacturing facility sa Muntinlupa. Ayon sa kanya, mahalaga sa supply chain ang semiconductor industry ng Pilipinas. Kaya patuloy raw nahahanap ng paraan para paigtingin pa ang partnership ng Amerika at Pilipinas pagdating sa semicon. Inaasahan din ang pakikipagpulong ni Blinken sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs at kay Pangulong Bongbong Marcos mamayang hapon. Samantala, kinumpirma ng White House na may nakdakdang pulong sina Pangulong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa White House sa Amerika sa Abril. Layo ng trilateral meeting na palakasin ang kooperasyon sa iba't ibang sektor, kabila ekonomiya, seguridad, human rights at demokrasya. Narito naman ang iba pang balitang binabantayan ng GMA Integrated News. Mga opisyal na naglabas ng permit para maitayo ang isang resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Sagbayan, Bohol, iniimbestigahan na ng Ombudsman. Halaga ng ayudang naipamigay ng Department of Agriculture sa mga magsasakang apektado ng El Nino aabot na sa halos 400 million pesos. At Matnog Port sa Sorsogon na isa sa mga daanan papuntang Visayas, handa na para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa Semana Santa. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Lala Roque ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.